Very humble, very self-effacing young champion. How do you stay grounded in the midst of all this? You know what I mean? You've got to feel like you've got to feel like a little bit of a rock star when this is what follows you around, right? Mga kagulat world, nakakaloka ang bagong kabanata sa kasaysayan ng Philippine tennis. Hindi na lamang upset queen, crowd favorite o rising star si Alexandra Ayala. Ngayon, nasa pinakamalaking WTA final na siya ng kanyang career at ang haharang sa kanya ay walang iba kundi ang world number 3 at top seed na si Jessica Pegula. Pero huwag nating isipin na kampante ang Amerikanang superstar. Kilala ni Pegula kung gaano kadelikado si Alex. Alam niyang kapag pinayagang makapasok sa rhythm ang Filipina, kapag nakadikit ito sa baseline at napaikot ang rally, maaring biglang mawala ang kontrol ng kahit sinong kalaban. Kaya ang salitang takot dito ay hindi simpleng pangamba. Ito ay respeto sa isang player na hindi na pwedeng maliitin. Ang championship match ng Mubadala DC Open ay nakatakda sa Linggo, August 3, hindi bago mag 2:30 p.m. sa Washington. Katumbas ng madaling araw ng Lunes, August 3 sa Pilipinas. Unang WTA singles title ang habol ni Alex, habang target naman ni Pegula ang kanyang ikatlong titulo ngayong season at ika-12 sa kanyang career. Pumasok si Pegula sa final matapos talunin si Diana Schneider, 7-5, 6-4. Ngunit nakita rin doon na pwedeng maalog ang Amerikana. Naiwan siya sa 2-5 sa opening set bago niya binago ang kanyang energy, return position at aggression. Yan mismo ang pagbubukas na kailangang hanapin ni Alex. Hindi ito laban ng isang paborito kontra isang masuwerteng challenger. Ito ay banggaan ng established American champion at ng Filipinang naniniwalang nararapat siyang narito. At ayon mismo kay Alex, I'm in the final for a reason. I just have to trust myself. Mga kagulat world, dumating na tayo sa sandaling matagal nating pinangarap. Ngunit baka kahit ang pinakamalaking Alex Ayala believer ay hindi inasahang mangyayari ng ganito kabilis. Isang WTA 500 championship match, isang punong stadium sa Washington. At sa kabilang bahagi ng net, naroon ang top seed, home favorite at world number 3 na si Jessica Pegula. Sa papel, malinaw kung sino ang paborito. Mas mataas ang ranking ni Pegula, mas malawak ang experience niya sa championship matches, at mas sanay siyang maglaro sa pinakamalalaking hardcourt stages. Hinahabol niya ang kanyang ikatlong singles title ngayong 2026 matapos manalo sa Dubai at Charleston at ang ika-12 title ng kanyang career. Nakuha rin niya sa Washington ang una niyang WTA crown noong 2019, kaya espesyal sa kanya ang tournament na ito. Pero ito ang dahilan kung bakit hindi magiging komportable si Pegula. Hindi ordinaryong first-time finalist ang makakaharap niya. Kung makapagsisimula si Alex ng mabilis, malalim ang returns, mababa ang trajectory at walang libreng short ball, pwede niyang iparamdam agad kay Pegula na hindi ito ordinaryong final. Kailangang mapilit niyang maglaro ang Amerikana ng hindi komportable, lalo na sa mga unang service games. Kapag nakakuha si Alex ng maagang break o nakapagpahaba ng deuce games, mas lalakas ang pressure mula sa crowd at mas lalaki ang tanong sa isip ni Pegula. Paano ko mapapatigil ang batang ito? Ang pinakamalaking strength ni Pegula ay consistency. Maaga niyang kinukuha ang bola, compact ang swings, mahusay siyang mag-redirect ng pace at bihira siyang magbigay ng sunod-sunod na murang errors. Hindi niya kailangang maghanap ng highlight winner bawat rally. Madalas, pinipilit niyang maunang magkamali ang kalaban. Dito magiging napakahalaga ng shot tolerance ni Alex. Hindi pwedeng ma-excite agad ang Filipina at piliting tapusin ang punto sa unang available na opening. Kailangang tanggapin niyang maraming rally ang aabot sa 5, 7, 9 o higit pang palo. Ang goal ay hindi basta makipagsabayan sa bilis ni Pegula. Ang goal ay baguhin ang direksyon, baguhin ang taas ng bola, at huwag hayaan ang Amerikana na paulit-ulit lang na humataw sa komportableng strike zone. Mahalaga rin ang left-handed serve ni Alex. Ang wide serve mula sa ad-court ay maaring humila kay Pegula palabas at magbukas ng next ball opportunity sa kabilang bahagi. Ngunit kailangang mataas ang first serve percentage dahil mas mapanganib si Pegula at second serve ang inaatake niya. Isa siya sa pinakamahusay sa pagkuha ng bola ng maaga at paglalagay agad ng server sa defensive position. Sa finals na ito, maaring hindi manaig ang mas malakas pumalo. Maaring manaig ang player na mas disiplinado sa unang 4 na shots ng bawat rally. Serve, return, first ground stroke, direction change. Diyan maaring mabuo ang championship.
Kung may blueprint para sa isang makasaysayang panalo ni Alexandra Ayala, magsisimula ito sa isang napakasimpleng utos. Huwag hayaang maging komportable si Jessica Pegula. Sa opening set, asahan nating susubukan ni Pegula na agawin agad ang baseline. Gusto niya maagang kunin ang bola at ilagay si Alex sa likod ng court. Kapag nakapwesto siya sa ibabaw ng baseline at tuloy-tuloy ang clean contact, napakahirap niyang pigilan. Kaya kailangang maging handa si Alex sa mabilis na palitan mula pa lamang sa unang game. Ang ideal start para sa Filipina ay hindi kinakailangang puro winners. Mas mahalaga ang mahahabang return games. Kahit hindi agad makakuha ng break, kailangang iparamdam niyang bawat service game ni Pegula ay pagtatrabahuhan. 30 all. Deuce, break point. Kahit makaligtas ang Amerikana, naipon ang physical at mental pressure. Sa sariling serve, kailangang iwasan ni Alex ang predictable patterns. Kapag puro wide o puro sa backhand ang target, mabilis itong mababasa ni Pegula. Dapat may body serve, may serve down the tee at may paminsan-minsang kick o change of speed. Ang mahalaga ay huwag mabigyan ng world number 3 ng isang teaming. Posibleng dikit ang unang set, maraming holds, mahabang rallies at isang break lamang ang pagitan. Kapag umabot sa 4-4 o 5-5, doon maaring pumasok ang tunay na pressure. Si Pegula ang top seed at inaasahang manalo. Si Alex ang player na may pagkakataong gumawa ng kasaysayan. Sa ganitong sitwasyon, minsan mas mabigat ang pressure sa paborito. Ngunit hindi rin natin dapat maliitin ang composure ni Pegula. Sa semifinal, nakabangon siya mula 2-5 at nanalo ng 5 sunod na games para kunin ang first set. Ipinakita niyang hindi siya basta nagpapanik kapag napag-iiwanan. Kaya kung makakuha man si Alex ng early lead, hindi pwedeng bumaba ang intensity. Kailangan patuloy niyang hamunin ang second serve, panatilihing malalim ang bola at iwasang magbigay ng free points sa crucial moments. Ang pinakamagandang senaryo para kay Alex ay makuha ang opening set at pilitin si Pegula na humabol. Kapag nangyari iyon, maaring maging mas agresibo ang Amerikana at mas lumaki ang risk ng errors. Doon pwedeng gamitin ni Alex ang kanyang bilis, counter-punching at ability na gawing isang dagdag na walang bawat rally. Kung mapunta naman sa deciding set, magiging labanan ito ng nerves at physical discipline. Hindi pwedeng isipin ni Alex ang trophy, ranking points, o kasaysayan. Isang punto lamang, isang return lamang, isang service hold lamang. Ang finals ay nakataktang laruin sa August 12th, hindi bago mag 2:30 p.m. Eastern Time. Humigit kumulang 2:30 a.m. ng August 3rd sa Pilipinas. Bagaman maaari itong gumalaw depende sa naunang matches at tournament scheduling. At ito ang bottom line. Si Pegula ang lohikal na paborito, pero si Alex ang may momentum pala at larong kayang manggulo sa rhythm ng Amerikana. Hindi kailangan ng Filipina na maging perpekto. Kailangan lamang niyang maging matapang, disiplinado at present sa bawat bola. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang walang takot. Ito ang player na alam na niyang kaya niyang manalo at handang patunayan iyon sa mismong championship stage.